Nationwide. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:07. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabago. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Indogabus, kami po ang sendong mga parabarata. Mga tugang, ako po si Junel Cuba. Atugang sa headlines kanda sa tuyang mga barata kita sa lado lokal, mga residentes kan Barangay kan Lerma na inilipat sa modular housing sa Barangay kan Pakul, kinakaipuan ng kadikit na sakripisyo. Sa lado nasyonal, pagundusir ka nationwide simultaneous drill para sa active incidents, direktiba kan Department of Education. 200,000 na mga pulis ang nakatalaan ay kuryata sa maabot na piyesta kan Siyudad Canaga. Sa lado nasyonal, Roblox developers pigkontra ang total ban digdi sa Pilipinas. Bangkay nin sarong babae na kuha sa matakla duman sa Banuan kan Goa, Camarines Sur. Attorney Claire Castro pighumaan na babadilon kan maestra duman sa Cebu. Sementeryo sa Barangay kan Oring, Karamuan, Camarines Sur na mimiligrong magkadararakan na dagat. Mga obrerong na aksidente asin nagkahilang sa trabaho ninuli sa raot panahon, pwedeng makakuanin benepisyo sabi kan Dole. Robredo tuminabang sa pag-aproba asin pag-release kan 150 milyones pesos na loan kan MNWD. National Police maestrikto na daan sa lakdang sa paninimbagan kan mga kapulisan sa saindang mga badil. Orago na 2026 pagtaunin onra sa ika-19 taon kan GCI Eriga sarong ligasiya nin serbisyo asin liderato. Headlines kan Bareta sa luwas kan nasyon, magnitude 5.9 na linog, yinogyog ang nasyon kan Japan. Sa tuyang barata sa sports, sa barata sa kinabanin na Karawat, ila nagapayag na digdi nakatalaan na magkaigwa kan sa iyang bagong paglaban sa pagikan maray na coach na nagtitraining sa saya. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan pagkatapos nin pagirumdum. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwat maray na aga. Sa tuyang detalyes ngunyan kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal, Katanduanes asinda probinsya kan Camarines Sur Friendship Bridge.
isinusulong sa inigwanan ni naabuton sa 86.8 milyones pesos na pundo para sa bagong pag-aaral kani. Padagos na pinagtatawanin na tensyon asin isinusulong kan DPWH ang 86.8 milyones pesos na bagong feasibility study para man sa liwata na pag-aadal kung posible na magpatindugnin sa rong tulay na madugtong sa parte kan probinsya kan Catanduanes asin man probinsya kan Camarines Sur. Kaibanan sa pag-aadal ang kondisyon kan daga asin dagat, posibleng ruta, traffic asin economic impact kanasambit ng proyekto. Daifay ni construction approval alagad importanteng lakdang ini para manda maaraman kung may paagi na dapat gibo na viable asin naluyan na pinagalat na tulay na madugtong sa nasambit ng duwang probinsya kan Catanduanes asin na Camarines Sur na inut na kan mga nakalihis na mga taon na pinagproponer ni Gobernador Elre Villafuerte asin Congressman Migs Villafuerte na magkaigwa kan nasambit ng tulay tanganing daina magkaigwa pa ng problema ang mga residentes kan probinsya kan Catanduanes sa pagbagtas sa nasambit ng kadagatan na minalunad sa parte mismo kan mga barko kundi pwede nang mag-agi ang anuman na klase ng behikulo sa nasambit ng ruta. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal, mga barangay sa Laog Canaga na kakaulayon para mada sa ibubugtak na lugar para man sa mga vendor sa maabot na panahon kanda piyesta mapuod sa masudod na simana ungunya na aldaw ni na Lunes anda sasabing pakikipag-ulay ni Mr. Mon Florendo sa 11 sa gudnang dusing barangay kanda Siyudad Canaga sa selebrasyon kanda piyesta. Partikular na nadigdi pag-uurulayan sigun ki Florendo ang mga lugar sa kada barangay na pwedeng tawanan asin latagan kana mga vendors na matinda sa nasambit ng okasyon taon-taon sa kada bulan kanda September. Nagdadakol ang nagtitinda sa laog kan Siyudad Canaga tangani man na makapaghanap buhay. Sering man obeto na maging maraya organisado ang sindang pagtinda sa pagiman kana pagbugtakan mga natatamang mga lugar para man sa senda sa araw kaning paagi daiman magiging ulang ang mga vendor sa mga aktibidad kana simbahan asin man kana syudad, partikular na sa parada asin iba pang klase nin okasyon. Barata kitangon yan sa lado nasyonal, darakan maiwasan na huma kan paglangkaw kan active shooting incident sa nasyon. Pega sugo kan Department of Education ang pagkondusir kan nationwide simultaneous school safety drill sa mga pampubliko asin pribadong eskwelahan. Sigon sa pinaluwas na memorandum order kan DepEd, ipig pako kan ahensya na ipautob ang safety drill sa aldaw kan Martes o sa aga na o sa oras na alas 9 nin aga para sa mga eskwelahan na makondusir kaini. Dahil naman pig-require kan ahensya na magpautob pa kan mga safety drills imbes pwede na daang magpadago sa pag-submit kan mga nanunong o mga manunungod na magakanigong dokumento dapit man sa aktibidad. Pigsugo kan DepEd ang lambang eskwelahan na makisumaro sa aktibidad na ini bilang parte kan preparasyon asin pagtaunin na pagka o kaaraman sa mga menor de edad na nadadapat nagibuhon sa panahon kan peligro. Katakod kay ni pinakusog ganahin siya ang mga school disaster risk reduction management kan lambang institusyon para sa mas pinakusog na localized contingency plan kay ni. Sa iba pang detalyes kan mga parata sa lado lokal, maabot sa 2,000 na mga miyembros kan Philippine National Police ani kukuriyata sa laog kan Siyudad Canaga sa aldaw mismo kan gigibo na aktibidades kan simbahan asin banda piyesta sa laog kan Siyudad Canaga. Ini ang pinagpahig ni Police Lieutenant Colonel Elmer Azores Jr. Anda PIO ka na PNP digdi sa laog ka na Siyudad Canaga. Ipinagpahig ka na sambit ng opisyal na nakipag-coordinar na sinda sa Regional Command ka na Philippine National Police. Tangani mada na makapagpadaraning kadagdagan na augmentation force para mada sa
sarong simanang aktibidades digdi sa laog kanda Siyudad Canaga anasambit ng mga miyembros kanda Philippine National Police iyo ang magiging augmentation sa panahon kanda piyesta. Tinawan doon kanda sambit ng opisyal na nagkaigwanan ng koordinasyon ang Philippine National Police PSO asin man ang parte mismo kana opisina kana alkalde maging sa parte kana simbahan katoliko para manda sa mga okasyon na gigibon digdi sa laog kana Siyudad Canaga anasambit ng 2,000 na mga miyembros kan pulis na magiging augmentation force kukunon duman sa higher headquarters o duman sa parte kan Camp Simeon Ola sa Siyudad Kanda Legazpi asin man sa PNP Provincial Office kan Camarines Sur kay bana na nagkapirang mga banwaan da iyo anda magiging kadagdagan sa pagdulnin seguridad sa parte kan kasiributan sa laog kan Siyudad nin Naga. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal sarong bangkay kan babae ang nakuha sa barangay kan Matakla duman sa Banuan kan Guwa Camarines Sur nakuha ana sambit ng bangkay kan babae na kinakarkulong nga abuton sa 20 sa gunang 30 anyos sa Ilawod sa lugar kan Matakla Elementary School Zona 3 Barangay Matakla Guwa Camarines Sur nangapudan man ang mga autoridad sa mga nawarang mga o sa nawawarang kapartidaryos na makipag ulay sa saindang opisina tangani man matabangan ang pagbisto sa nasambit ng biktima padagos na pinag-aaram kan mga autoridad ang kausa kana nasambit ng pagkagadaan kan sarong nadukayan na babae. Sa lado nasyonal, higot na kontra kan Filipino Roblox Developers Association. Ang pangapudo na dagos ng ipangalad ang online gaming platform na Roblox digdi sa Pilipinas. Sigun sa grupo, mas dapat natutukan ang mga feature, online community o communication channel na posible dang pigagamit sa mga aki para maingkaminar na magibonin kararatan kaysa da sa kabilugan na pagpangalad sa platform. Simbagman kan grupo matapos sabihon ni Interior and Local Government Secretary John V. Crimulya na posibleng may impluensya ang Roblox sa 14 anyos na embwelto sa Zamboanga school shooting kan nagtalikod na Agosto 18. Sigon sa FRDA, maski dagos na daang ipangalad ang Roblox, dahil man kaini mapupugulan ang mga tawong nag-iingkaminar sa mga aki na magbalyo sa ibang online na platform. Ninulit adakol na servers asin manlaylain na klasikan content sa Roblox. Sinabi kan grupo na dapat na aramon muna kung ari na partikular na feature, community o kaya communications channel ang may problema antes na ipangalad digdi sa nasyon. Pigangat kan FRDA ang gobyerno na ipaluwas ang malinaw na ebidensyang nagkokonektar sa Roblox sa insidente. Pigsayumahan kan grupo ang pahayag na ang pag-record kan insidente gamit ang first person point of view inida automatikong nangangahulugan na pig-arog inigikan sa first person shooter game. Nigar kan grupo na ang pag-record kan insidente gamit ang first person point of view, automatiko dang pig-arog ka ini ang sarong first person shooter game. Sa iba pang detalyes kan mga parata sa lado lokal, sementeryo duman sa barangay kan Oreng, Karamuan Camarines Sur na mimiligrong maatong kanda dagat. Sa Karamuan Camarines Sur na mimiligro ng dagos ng maraot. Asin iatong kan dagat ang nagkapirang parte kan sementeryo sa barangay kan Oreng, Karamuan Camarines Sur. Basado sa pangapudan kan nagkapirang mga residente sa aros na abot na kan dagat ang puntod kan sementeryo kabali na and parte mismo kan mga pansyong kan sa inda mga mahal sa buhay. Dinuli kanina nga pudan ang mga residente sa mga nanunungdan na mga autoridad na tulos na tawanin na tensyon, aksyon ang sitwasyon asin na magpasulod ni mga lakdang tangani man na matawan ng proteksyon anda nasambit na nga Campo Santo. Kabali sa posibleng pagpapatindog iyo ang siwol naglalaom ang mga residentes na magtataw tulos nin solusyon ang problema o matatawan tulos nin solusyon ang problema tanganing maiwasan ang kadagdagan na paghu asin pagkaraot kan nasambit ng Campo Santo. Sa iba pang detalyes kan mga parata sa lado lokal, si Alkalde
Leni Robredo nagtabang sa pag-aproba sa pag-release kan 150 milyones pesos na loan kan MNWD. Nagtabang Sinaga City Mayor Leni Robredo sa pagsulong kan 150 milyones pesos na loan assistance kan Metro Naga Water District MNWD gikan sa Local Water Utilities Administration o LUA na naaprobaran para man sa rehabilitation kan distribution kan lines asida pagbugtak ni mga bagong linya kan tubig. Haros 2 taon man na pinagalat na sambit ng pondo antes ining dagos ng maaprobaran asin ma-release para man sa kinakaipuan na proyekto kan MNWD o beto kan nasambit ng utang makatabang sa pagtaon ni na solusyon sa mga problema na pinaga sa sapo ngunyan kan MNWD urog na sa lado kan water distribution system asin mapakaray ang supply kan tubig sa mga apektadong mga lugar sa laog kan siyudad ni Naga. Sa bareta sa Lado National, pag-question ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang ACT Teachers Party List kung ano ang gigibuhon na aksyon sa maestra duman sa Davao o Danao City, Cebu na naghuma na babadilon siya sa ngimot. Nagtutubod si Castro na bilang party list na nagre-representar sa mga maestra sa Kongreso dapat na magpahiling ng aksyon. Ang ACT Teachers dapat subot na itama kana sinambit ng party list ang ibang maestra na nalalagalag sa tunay na kamautan kan sa indang propesyon. Kung nihilingon, nagpunan issue ni Nolita Binago ang sa iyang sinabi dapit sa mga maestra nagbabalgar sa moralidad kan pagtukdo asin dakol tulos ang nagsakay sa sinambit ng issue. Sigon pa kay Castro, kung daiman da EEC o pigespin, ang sinabi niya dahil dapat daapig gibuhan nin ibang istorya asin mayo man daang debate. Sinabi ni Castro na responsibilidad kan ACT Teachers Party List na itama ang saltong aksyon kan mga maestrang sa indang pagre-representar duman sa Kongreso. Nainot ng nai-report na sinabi ni Castro na posibleng suroon ang aatubangon na kaso kan maestra duman sa Cebu na naghuma na babadilon siya sa nguso. Subot ba kung simpleng grave threat ang paghuma na ginibukan maestra ni Nulit ay pinahayag ini online asin kung napatunayan may kulong nin hasta sa 4 na taon. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ASF sa Naga kontrolado meat inspection certificate dapat ipailing kan mga vendors. Boyet Padere sa detalye. Boyet, babalikan ta na lang po ang linya ni Boyet mantang pinag-aariglar sa tuyong pagiribaan sa iyang linya. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal kanda nagtalikod na Sabado nagkaiguan ni na Onra asin man na pagpartisipar kay Bahan Sinda Governor Elre Villafuerte asin man na board member Shai Nubli, Mayor Nonoy Ibasco, kan Banwan kan Bula Cabarete Sur, asin man na kay Banan man na ana alkalde kan Siyudad kan Iriga, Mayor Rex Cuba Oliva, kung sa inda kaibanan ana grupo kan Oragon Night 2026 kan Junior Chamber International GCI Iriga mantang ana organisasyon nagsisilbrar kan ika-19 taon kan serbisyo liderato asin pakikisumaro sa laog mismo kan komunidad. Pig conducer anasambit ng okasyon sa irarom kan timang the iconic Oragon Legacy Celebrating Service Beyond Awards. Tampok sa nasambit ng selebrasyon ang nagdadanay na espiritu ni na pag-serbisyo asin importanteng papel kan mga hoben na mga lider sa pagbukna ni na makaulugan asin na nagdadanay na pagbabago bilang Vice Gobernador kan na probinsya kan Camarines Sur nagkaiguanin pribileyo na mapaabot nin mensahe nin suporta sa GCI Iriga na nagpahayag kan sa iyang pag-apresyar asin pag-inkaminar sa padagos na pagdusay kani sa liderato voluntarismo asin serbisyo sa laog kan komunidad. Mas lalong patawan doon kan selebrasyon o keynote address kanda gobernador kanda probinsya kan Camarines Sur Governor Elre Villafuerte na ana presensya asin na mensahe nagdoon sa importansya kan pagsuporta kan mga lideres asin na pagpakusog kana pakikipagtarbangan tanganing mapauswag ang karahayan kan komunidad.
ipinagapahayag kana nasambit ng gobernador na ana ligasiya kan Oragon Jesus Padagos na magtataunin inspirasyon sa henerasyon nin mga hoben na lider na manginot na may katuyuhan magserbi, may pagmakulog asin makagibo nin tunay na pagbabago sa lado kan liderato. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, balik kita sa satuyang pagiriba ESF sa Naga, kontrolado meat inspection service dapat ipailing kan mga meat vendors. Buyet padera sa detalye. Ipigdeklara kan City Binary Office na nasa irarom na kan sa endang kontrol ang paglakop kan African Swine Fever o ASF sa syudad kan Naga. Sigun sa resulta kan sa endang surveillance sa barangay Carolina kung sa ina record ang panibagong kaso kan animal disease sigun sa ongunya na bulan. Sigun kay Dr. Johan Salis, City Veterinarian, negatibo sinambit ng helang ang mga urig na ataman sa palibot kan ground zero. ASF sakop kan kilometer 1 radius sa zone 1 kan barangay. Alagad kinunan panininda ng blood samples ang gabus na ataman na urig mantang tigahalat ang resulta tinawan linaw ni Salis na dai pa hinahali ang nigot na protocol sa gabus na delivery kan livestock maging kan karneng urig na palaw kasing paluwa sa syudad. Inabisuhan Manisalis ang meat consumers na kung mabakal ning karning urig kay puwa na ipahiling sa enda kan mga meat vendors ang meat inspection certificate. Para sa BBS News, Boyet Padere. Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, liwat na nagpagirumdum sa publiko ang Philippine National Police o PNP sa Banuan kan Guwa Camarines dai magtubod asin dai magpakuriyat kan na treat message. Asumpay ka nagkukuriyat na mensahe sa social media na naglalamanin mga banta laban sa nagkaperang mga eskwelahan duman sa Banuan kan Guwa Camarines Sur. Igut na pinagpagirumdum kan Guwa Municipal Police Station sa publiko na daitulos magtubod, magpanik o magpakuriyat ka na sambit ng mensahe. An incidenting ini kasumpay naman kan investigasyon kan nasambit ng hefatura kan pulisya tanganing maaraman ang pinagikanan asin mapatunayan ang katotohanan sa likod kan nasambit ng mensahe. Pinag-inkaminar ang publiko na dai ini i-forward o i-repost tangani man maiwasan ang pagkuriyat kan salang mga impormasyon asin dai kinakaipuan na magkaigwan nin peligro urog na sa mga estudyante, mga paratukdo, magurang asin man personay kan eskwelahan. Padagos man na nakikipag-ulay ang Guwa Municipal Police Station sa mga nanunungdan na eskwelahan asin mga autoridad tanganing magdanay ang seguridad kaligtasan kan gabus. Nagdanay na kalmado asin magmatiyag siring manda responsabli sa pagdul nin mga impormasyon sa anuman daang mga makadudang insidente tulos na kinakaipuan na ipaabot sa parte kan na Philippine National Police sa Banwaan kan Guwa Camarines Sur. Mga barata sa lado nasyonal, nagpagirumdum ang Department of Labor and Employment sa mga obrero na pwede sindang makakuha nin benepisyo asin tabang in kaso magkahelang o maaksidente na may koneksyon sa trabaho ini sa tahaw kan raot panahon. Sigon sa Employees Compensation Commission, sakop kan compensation program ang mga aksidenteng nangyayari mantang malaog o pauli na hali sa trabaho. Kabali subot digdi ang mga insidenteng napahalnas ninhuli man ta basa ang tinampo asin na disgrasya sa mga bukas na manhole. Makakaresibi ang mga pribadong mga empleyado kan benepisyo arog kan tabang pinansyal na nagsiserving karibay kan sweldo mantang dae man nakapagtrabaho ninhuli sa work-related na aksidente o kamatayan. Pwede sindang makakuha kan mga reimbursement para nin hasta 60% kan gastos asin pagpabulong asin man medical consultation. Katakod ka ini kay puhan magsumitir kan mga tamang dokumentasyon kan insidente para mapatunayan na kwalipikado sinda sa sinambit ng benepisyo.
Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, 462.5 million pesos na PAFF cash assistance na hiduhol sa abuton sa 198,000 na mga parauma asin mga parasira sa intirong Bicol Region. Sabihan kan Department of Agriculture Bicol na ang opisina yaon dyan sa San Agustin, Pili, Camarines Sur o minabot sa 462.5 million pesos ang cash assistance na naidul na kan Department of Agriculture DE Bicol sa mga parauma, parasira sa irarom kan na pinagapod na Presidential Assistance for Farmers and Fishery Folk o PAFF program. Sa datos kan Departamento kan Agrikultura, igwanin 198,000 na mga benepisyaryo ang nakaresibin na tig 2,325 pesos na cash. Iyan kastumpay kan 76.51% na target kan 260,050 na mga parauma asin mga parasira sa bilog na Riyon Bicol. Kabali sa natawanin ayuda iyoan 153,490 na rice farmers, 22,477 na corn farmers, 548 sugarcane farmers asin 22,437 na mga parasira. Pinakadakul na nabiyayaan iyo ang probinsya kan Camarines Sur na igwanin 70,422. Nakasunod yan ang probinsya kan Albay, sunod na ang Masbate, Sorsogon, Camarines Norte, asin banda ang probinsya kan Catanduanes na igwanin 9,050. Padagos ang pagdulnin ayuda sa mga kwalipikadong mga paraumanin na paroy mais na rehistrado sa Registry System for Business o VISEC Sectoral and Agriculture RSBSA. Nagpuon ang distribusyon poon pa kan bulan kan Abril, sagkod ngunya na bulan kan Septyembre nagpapadagos sigun pa man sa paayag kan Departamento kan Agrikultura sa Bicol. Sa iba pang detalyes kan mga parata sa lado lokal, sarong tulak kan illegal na droga arestado sa pinagsarong operasyon duman sa Banwaan kan Bao, Camarines Sur. Nadakop ang sarong 50 anyos na lalaki matapos subot na magpabakal kan pinagtutubudan Shabu sa isinagibong drug bypass operation kan pinagsarong puwersa kan Provincial Intelligence Unit PIU, Provincial Police Drug Enforcement Unit PPDEU, kaibanan ang Bao Municipal Police Station. Isinagibo ang operasyon kan pizza 21 kanda taon na presente duman sa Suna Tipulo Barangay Agdangan, Bao, Camarines Sur. Pinagbisto ang suspect na si Buboy, sarong trabador kanda sinambit ng Banwaan. Sabi kan pulisya, nadakop ini matapos magpabakal nin sarong plastic sachet na may laog nin Shabu sa sarong operatiba kada PNP. Na-recover sa sayang posisyon ang duwang kadagdagan na sachet na naglalaman na pinagtutubudan Shabu pinagkakarkulo na 4 na gramos kanda droga ang nakumpiskar kan mga autoridad asin igwaning kantidad o street value na 27,200. Isinagibo anda nasambit ng inventaryo sa nasambit ng lugar. Ang suspect yaon ngunya nakakulong asin tatawan ni kaso sa pagbalga kan Section 5 asin Section 11 kan Article 2 kan Republic Act number 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mientras tanto sa iba pang mga barata sa lado nasyonal, maestrikto na ang Philippine National Police sa malakdang sa paninimbagan kan mga kabuhan kaini. Katakod sa dayman tultol na pagtago kan sa inang mga badil. Mawot kaini na malikayan ang pagkakaigwanin access kan mga aki asin iba pang dayaman otorisadong tawo sa mga badil na ipig-issue sa mga pulis. Sigun ki PNP Chief General Jose Nartates Jr., pigasugo niya ang mga commander sa bilog na nasyon na pagirumdumon ang gabos ng mga personahes kan pulisya na maging responsable sa pagtago kan sa indang mga badil. Orog na kung sinda, naka-duty asin yaon sa indang harong. Kung sa gigibuhon ang sinambit ng pagirumdum sa panahon kan mga unit briefing as information kan mga pulis. Katakod ka ini nagpahayag man in support ang Philippine National Police sa mga estrektong paninimbagan sa mga may sadiri kan badil kung sa sinabi pa digdi
na sarong non-negotiable na bagay ang responsableng pagtago kan badil. Ang pahayag na ini kan pamayo kan PNP kasunod kan mga insidente nin pambabadil sa mga eskwelahan na kinaembweltuhan kan mga badil na ipigtao sa mga personahes kan gobyerno. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, PCE Bicol target anda abuton sa 10 milyones na puon ninyo pag-abot kan 2028. Sinasabi kan Philippine Coconut Authority na target nindadigdi sa Bicol anda abuton sa 10 milyones na puon ninyo pag-abot kan 2028. Basado yan kay Regional Manager Dennis Andres. Sigun kay Andres, parte ni kan pangako ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyang ikalimang State of the Nation Address Osuna na makapagtanom ni naabuton sa 100 milyones na coconut trees sa bilog na nasyon antes na matapos ang sindang termino sa 2028. Para sa 2026 target kan na Philippine Coconut Authority Bicol ang makapagtanom ni naabuton sa 7.5 milyon na puon kanyog sa tabang man ka na aabuton sa 142,000 na mga coconut farmers asin iba pang katabang kan sinambit ng ahensya na mga stakeholders. O beto ka na sambit ng programa na mas pang mapakusugan produksyon kanyog asin masiguro na padagos anda pagrambung kan industriya bilang importanteng parte kan ekonomiya asin kabuhayan kan mga parauma digdi sa parte kan kabikulan. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, gadan na si City Councilor Vito Doc Bots Borja kanda nagtalikod na Agosto 22 sa 2026 ini anda binawian na nin buhay. Ini ang pinagkumpirmar na sa iyang mga kapartidaryos o kapamilya sa sarong pahayag nagmumundo anda bilog na pamilya asin mga pag-iriba ni Doc Bots Borja sa lokal na gobyerno kan Siyudad Canaga na haloy kaning serbihan antis naging kunsyal nagserbing haloy bilang City Health Officer si Borja digdi sa laog kanda Siyudad Canaga po naman ang public viewing kanda bangkay kana sambit ng kunsyal kana Siyudad Canaga. Ini anyao na nakaburol sa Naga Imperial Crematory and Columbaria dyan sa parte kan Balatas Road, Naga City. Miyadas tanto tinutulod ngunyan sa Kongreso ang pagdagdag nin sobra sa 2,000 na mga dagdagan na guidance personnel sa mga pampublikong eskwelahan sa 2027 kasabay man kan propwestong 802 milyon pesos na pundo para pakusugon ang mental health as in child protection services ini sa mga estudyante. Sigun kay House Minority Leader Marcelino Libanan, nakapalaman sa propwestong 7.2 trillion pesos na national budget para sa 2027 ang pagkrear kan 1,800 sa mga school counselor associate na mga posisyon asin man 221 school division counselor na posisyon sa lindong kan Department of Education. Sinabi ni Libanan, importante ang dagdag na counseling personnel na ini orog nasa staho kan mga report kan bullying, school violence asin iba pang problemang pwede dang makaapektar sa emosyonal asin mental na kamugtakan kan mga estudyante. Napapanahon subuot ang propwestong dagdag pundo kasunod kan mga insidente ng kararatan sa mga eskwelahan, kabalian mga pambabadil asin pagsaksak sa nagkapirang campus. Sigun kay Libanan, bakong bastante ang physical security tangarig mamantinir na salbado ang mga eskwelahan. Kay puan man subot na pakusugon ang emotional asin psychological support para sa mga estudyante. Subot parte kan first line of defense kan mga eskwelahan ang guidance counselors ninulitan nakakatabang sindang maaraman ang mga estudyanteng nangangaipon nin suporta asin makakrear nin mas salbado asin supportive na mga school environment. Pig-inkaminar ni Libanan ang mga pribadong elementary asin high school na dagdagan ang sa inang mga counseling services inuli subuot sa responsibilidad kan bilog na komunidad ang kapakanan kan mga kaakian.
Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pinagkukonsideran na dakulang problema ngunyan kan lokal na gobyerno kan siyudad Canaga ang mga insidente konektado sa mga fraternity, partikular na ana mga kaso kan mga hazing, asin na ana parte mismo kan katibukan na kinakasangkutan kan mga estudyante. Liwat man na imbitahan ni Naga City Mayor Lene Robredo ang principal kan mga high school sa laog kan siyudad Canaga, mga presidente kan PTA organization, student government, Naga City Police Office, SWDO, asin representante kan sangguniang panlunsod tanganing magkaigwa nin malinaw na protocol para man sa nasasangkot ng mga estudyante sa hazing o ano man na insidente nila Rambulanda. Sabi ni Mayor Robredo, dapat inaariglo lang ang mga insidente kan hazing sa laog kan siyudad Canaga. Kinakaipuan isinasampa ang kaso, bako lang subuot na maikulong tulos-tulos ang mga sangkot kundi tangani na magkaigwan nin tamang disposisyon asin interbensyon. Inako man kan alkaldiya na daiman asin bakong malinaw ang mga protokol na isinasagibo kan na siyudad na saro subuot sa mga kausa kuna tano ta daidagos nang natatapos ang nasambit ng problema. Saro man sa napag-urulayan ni Mayor Robredo asin na City Councilor Gail Abunal ang posibilidad na ideklarang illegal ang mga fraternity na may record o nasangkot sa mga insidente nin kararatan asin digdig girumdumon man na dai haros maaraman o napatunayan kan siyudad ang gabos na mga fraternity na nagdadanay sa nasambit ng siyudad. Mas pang pinakusugunyan kan lokal na gobyerno ang pagbabantay matapos mapabareta na maging an elementary student ang pinagre-recruit na subuot kan na nagkapirang mga fraternity. Ninuli kani antis pa man liwat na mangyari ang mga insidente kan hazing, pinagpakusog kan lokal na gobyerno kan siyudad ang monitoring katabang na ang Barangay Council for the Protection of Children. Sa iba pang detalyes kan mga barata pagitangunyad sa lado lokal, sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang annual investment program digdi sa laog kan probinsya kan Camarines Sur, partikular na duman sa Banwaan kan Ragay. Ang padagos na pinagtatawanin na atensyon kan lokal na gobyerno kan Banwaan kan Ragay sa paagiman ni Mayor BJ sa Uribata bilang parte kan padagos na pagpaplano para sa mas marhay asin na mas makabuluhan na serbisyo publiko. Isinagibo ang annual investment program and annual budget formulation for year 2027. Importante ang prosesong initanganing masiguro na ang mga programa, proyekto asin serbisyong ipinagtagama sa sinambit ng Banwaan tunay na mataunin na atensyon asin solusyon sa pangangaipo kan kapakanan kan mga tagaduman sa Banwaan kan Ragay. Kadakula anda mga nag-aratinder na bilang asin nagpasalamat sa kamugtakan kana nasambit ng Banwaan ngunyada sa sinambit ng Banwaan kan Ragay. Yaon man anda suporta asin tabang na pinagpapailing ni Vice Mayor Bani Sinyar kana sinambit ng Banwaan. Kabali naman ang mga department heads asin ang gabos na barangay kapitan sa saindang pakikisumaro oras sa importansyang ambag sa pagpaplano para mada sa puturo kanda Banwaan kan Ragay. Iyan nagtatarabang-tabang tanganing maisulong anda marhay na kamugtakan ngunyan sa lado kan ekonomiya kan sinambit ng Banwaan. Sa iba pang mga barata sa lado nasyonal, matapos maabala nin Pirang Aldaw, ninuli sa raot panahon na katalaan mag-meeting ngunya na Lunes ang mga senador tangarig diskutiron ang schedule kan impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sigon ki Senator Erwin Tulfo, makondisir nin pag-meeting ang majority asin minority blocks tangarig kuahon ang consensus kan mayoriya kon uyon sinda na ibalyo nin hapon ang pagdangog. Sinabi ni Tulfo, mas babaan oras sa hapon
asin makakatabang initangarig daang maparikas an impeachment trial. Mientras tanto, sinabi ni Senator Fanpilo Lacson na ang sentimiento kan kadaklan sa senator judges ini nagpuon kana impeachment trial kada alas 2:30 nin hapon pon September 1. Nainot ng pagsusyon ni Senate Majority Leader Miguel Zubiri na ginibo ang plenary session sa aga asin man ang impeachment trial hapon daa. Ang mga suwestyon daraman kan amay na suspensyon kan trabaho. Duman sa Senado ngunya na Lunes, ninoli sa makusog na oran asin pagka-postpone kan impeachment trial kan Martes, asin Miyerkules ninuli man sa paggabaha dara kan habagat sa Metro Manila asin mga pagtaraid na probinsya. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, tinawanin onra kanda lokal na gobyerno kan Banwan kan Pili Camaridisura, asin man kan DILG. Ana mga nagtatrabaho na mga lupo na sa parte mismo kan na barangay isinagibo ang 2026 lupo na tagamapayapa incentive awards sa LTIA ceremony bilang pagbisto sa mga barangay na nagpahiling kan sa indang tibay sa pagdanay kan katuninungan asin maraya na serbisyo sa lado kan komunidad. Pinanginutan ni Abogado Hazel Jocarisa, DILG officer, anasambit ng programa mantang nagtauman nin makabuluhan na payag asin inspiration na message. Si Mayor Bikbik Solano, ang Municipal Mayor kan Banwan kan Pili Camaridisura, bilang pag-ingkaminar sa padagos na tapat asin na marhaya na pagtatrabaho kan mga namamanwaan auspuso man na pinagpasalamatan ana mga miyembros kan na lupo na sa Banwan kan Pili Camaridisura kan na opisina kan na DILG sa paagi ni Abogado Hazel Jocarisa ninuliman kan nailing naan mga ini naglalapigot sa saindang trabaho tangani na maariglo ang mga problema dyan pa lang sa laog kan sa indang mga barangay. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, formal na pinagpunan kan Police Regional Office No. 5 ang tulong aldaw na Bicol Shield Special Weapon and Tactics SWAT Challenge 2026 kan nagtalikod na aldaw kan Sabado duman sa RSTU 5 Annex Barangay kan Villahermosa sa Daraga sa probinsya kan Albay. Nagrepresentar si Colonel Wilson E. Santos D6, Deputy Regional Director for Operation, si Brigadier General Erisoto N. Miranda, Regional Director kan PRO5 bilang Guest of Honor, asin Speaker kan opening ceremony. Obeto kanasambit ng aktibidad na mas pang mapakusog and parte mismo kan mga training o kaaraman, tactical proficiency, operational readiness, asin kakayahan kan mga miyembros kan SWAT sa pag-responde sa mga critical na mga insidente asin angat sa lado kan seguridad. 8 SWAT teams gikan sa parte kan Police Provincial Office kan PNP Provincial Office kan Camaridisura, Naga City Police Office NCPO asin Regional Mobile Force Battalion Regional Office No. 5 ang partisipante sa kompetisyon isinagibo ang angat sa 7 klase nin daralagan na kung sain digdi pig susukat ana sa indang teamwork, disiplina, physical fitness, tactical skills asin decision making. Nagdurar ang kompetisyon sagkod ng kan sudma kung sain kinakaipuan ang mga panginot na team asin mas pang kompetisyon obeto kan Bicol Shield SWAT Challenge na mas pang pakusugun ang profesionalismo pagkakasaro asin preparasyon sa padagos na pagtitraining kan mga kapulisan para man sa kaligtasan kan bilog na mga Bicolano. Ang iba pang mga barata sa lado nasyonal asin mada lokal pagkatapos lang po nin pagirumdum. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain.
Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Padagos-dagos kita ngunyada sa detalyes kana sa tuyang mga barata kita ngunyada sa lado lokal. Sa iba pang detalles kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, importante ang pagkakaigwan na meeting asin koordinasyon sa water system dyan sa parte mismo kanda banwaan kan ragay kamaridisura. Ninuli kaya nagkaigwa kan pinagapod na coordinating meeting water system MUA tabanwaan kan ragay water district. Importanteng nagkaigwanin maray asin bastanteng supply kan na tubig sa kada komunidad. Kaya man isinagibo ang coordinating meeting kaibanan ang Ragay Water District para pang mapatibayan ang pagkakasararo asin pag-uurulay kana mga masulod na mga lakdang sa laog kana MUA kanda water system. Bilang alkalde kan na Banwan kan Ragay Kamaridisur sa paagiman ni Mayor BJH Oribata, siguradon da kanina padagos anda papakaraya asin progreso kan mga serbisyo nga direktang nakakatabang sa pang-uruhal daw na buhay kan mga namamanwaan sa Banwan kan Ragay. Takod kaniya magtatarabang-tabang ana opisina kan Water District kan Banwan kan Ragay asin man kan lokal na gobyerno kan sinambit ng banwaan sa pagtao ni solusyon sa mga problema na kinakatubang kan mga residentes sa saindang inumo na tubig araal daw. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal nagkaigwanin bagong development sa urulay sa prosopistong renewal kan legislative franchise kan Kamaridisur 3 Electric Cooperative Incorporated o Kasurico 3 matapos magluwas ang surat gikan sa Office of the Municipal Mayor na nagahagad sa laog mismo kan Sangguniang Bayan kan Banwan kan Bui na kontrahon ang renewal kaniya asin suportaran man ang prosopistong franchise kan Bicol Light and Power Corporation da BLPC sa surat na pinagapaluwas asin na hinagad sa slaog kan Sangguniang Bayan ang pagpasar kan sarong resolusyon na minakontra sa renewal kan legislative franchise kan Kasurico 3 mantang nagapayag man nin suporta sa prosopistong legislative franchise kan BLPC. Ang surat pinagpirmahan sa autoridad ni Mayor o sa autoridad kana alkaldiya sa paagiman ni Municipal Administrator Edmundo Boots Malaya. Nakapalaman sa nasambit ng surat ang apat na kahagadan kontrahon ang renewal kan legislative franchise kan Kasurico 3. Ipahayag ang suporta sa prosopistong legislative franchise kanda Bicol Light and Power Corporation. Inkaminaron ang House of Representative na magsagibo kan pinagaapod na on-site public hearing sa mga apektadong mga lugar duman sa Rinconada area. Inagad sa National Electrification Administration na NEA na magsagibo nin magkakanigong
plebisito sa mga members consumers kan kaso rekutris bunga naman ka nagdadanay na ley asin parte kan mga reglamento asin regulasyones. Sabi sa surat isinagibo ang kaagadan ninhuli kan haloy na mga reklamo asin peligro kan mga residentes asin konsumidor kasumpay kan bakong asin dai pagiging malalauman nin serbisyo kalidad kan importansya kan kuryente sering man ang permina subot na pagkakawara kan supply kani ipinagpahigman kan municipal government na ang mga nainot na mga problema nagresulta subot sa pagkakalugi kan mga lokal na mga negosyo asin pagkaraot kan mga kagamitan kan nasambit ng residentes na nagagamit nin kuryente. Tinawan doon paman kan LGU and pangangaipo na matawan ng pagkakataon ang mga apektadong komunidad na direktang maipahayag ang sindang posisyon mapadapit sa magiging direksyon kan serbisyo kan pagduhol sa kuryente. Sigun paman sa surat, makakatabang ang sarong on-site public hearing asin magkakanigong plebisito kaniya tangani man magkaigwanin transparent asin participatory na proseso kung sa ina pwedeng maisaalang-alang ang mga agrangay asin kagustuhan kan mga konsumidores. Sa lado nasyonal, nanindogan kasuudmaan Puwersa Armada kan Pilipinas na dahil ngayon aabandonaron ang BRP Sierra Madre dumangan sa Ayungin Shoal bilang parte kan pagbantay sa pag-iiriwalan na teritoryo sa West Philippine Sea. Sigon kay AFP spokesman for West Philippine Sea, Admiral Roy Trinidad, ipigbasura niya ang pahayag kan Chinese Embassy na subot nagpromesa ang gobyerno na halion ang barko sa sinambit ng lugar. Subot ini sarong peking naratibo na garuda pagprobar na baguhon kan China ang istorya. Ang BRP Sierra Madre nagsiserbi ining outpost kan mga soldados kan Pilipinas na nagmomonitor asin nagbabantay sa WPS. Tinawan doon ni Trinidad na bakong arog kan China na titindog nin mga artificial na isla sa laog kan exclusive economic zone kan sa tuyang nasyon ang pagkaka-ground kan Sierra Madre ka 1999 asin iniuyon sa ley bilang sarong sovereign act. Pigsabi pa sa informasyon na kan 1995 inasigurar kan China Foreign Ministry sa Pilipinas asin man sa international community na sa indang mga octagonal na struktura sa Panganiban Reef inimanda paiplian sana kan mga lokal na parasira asin mayong presensya kan Chinese military alagad kabaliktaran ang nangyayari ngunyan. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga residentes kan barangay Kanda Lerma na ipinaglipat sa modular housing sa barangay kan Pakul kinakaipuan ng dikit na sakripisyo. Inako ni Mayor Lena Robredo na may kaakibat subot na sakripisyo temporaryong paglipat kan mga residentes na nakaistara sa lugar Kanda Barangay kan Lerma sa modular housing duman sa Barangay kan Pakul, Naga City. Mantang isinasagibo ang konstruksyon kan sa indang permanenteng istaranda pinagapatindog ang 5 iskalon na may 4 na palapag asin kabidugan na 324 na mga temporaryong iistaran ka nasambit ng mga pamilya matapos na makumpleto ang sinambit ng proyekto. Posibleng uminabot nin sarong taon na pagdanay kan mga pamilya sa modular housing mantang isinasagibo ang konstruksyon kan sa indang permanenteng istaranda. Sabi ni Robredo, magiging mas maray asin komportable ang pag-istar kan mga residentes in kaso matapos na ang sinambit na proyekto. Ninuli tadai na sinda kinakaipuan pang mandala sa pagbaha asin na mayo na nila peligro sa pagkakaigwaning pag-ebakwar sa kada igwaning kalamidad. Aabuton sa 800 sagud na nga 1,000 na piso anda posibleng bulanan na
arkila na babayaran kan mga residente sa modular housing mantang mayo pasindang sa diring istaran sindana subot anda tatawanin prioridad sa mga housing project kan lokal na gobyerno kan syudad kapag nagkaigwananin sa diring may istaran ang sarong residentes kinakaipuan na ibalik ang unit sa lokal na gobyerno tanganing magamit man ini kan iba pang mga residente mayong sa diring istaran sa laog kan syudad sa inot na palapag ang nasambit ng housing project sa Barangay Canlerma and itatagama man sa pamilyang may senior citizen as in person with disability PWD. Ninulit mayong elevator ang apat na iskalon ka na nasambit ng edipisyo. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, ang naputol na kamot ni Police Staff Sergeant Noli Miranya sarong pulis duman sa parte kanda Banwaan kanda Guwa Camarines na idugtong na kan mga doktor sa Bicol Medical Center. Pinagpor baranda idugtong kan mga doktor sa Bicol Medical Center ang naputol na kamot ni Police Staff Sergeant Noli Miranya matapos ining tagaun kan sarong lalaki sa San Jose Camarines na igwa ni diferensya sa pag-iisip. Sangunyan padagos na nagpapaumay ang pulis gikan sa pinagsapo kaning kukulog asin banda agkakaputol sa iyang kamot kung magigirumduman saro si Miranya sa mga nagresponding pulis sa sinambit ng insidente na kinakasangkutan kan saro subot na lalaking armado nin sundang na sinasabing igwa nin diferensya sa pag-iisip. Sering bad nalugadan ang pulis matapos ining tagauna kan nasambit ng suspek nagresulta sa pagkakaputol kan sa iyang kamot. Sa iba pang mga bareta, dahil pa nagkukulpa ang baha sa 574 lugar sa hiwas na parte kan Luzon asin nagkapirang lugar sa Visayas na naapektaran kan duwang nag-aging bagyo asin man kan habagat. Sigon ini sa Office of the Civil Defense. Sigon sa ahensya, nag-abot na sa 2.1 milyon na pamilya o kabaing ini kan 7.4 milyon na mga individual ang naapektaran kan raot panahon sa 10 riyon digdi sa nasyon. Kaibahan sa mga tigtamaan kan labilabing Oran asin baha ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon National Capital Region, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, asin man ang Zamboanga Peninsula. Pinakamatinding bigbaha ang Central Luzon na may 446 na lugar sa Mimaropa, asin man iba pa. Sa presente, nasa 11,900 na pamilya ang nagtitinir sa 549 evacuation centers. Sobra man sa 1.1 bilyon pesos na ayuda na ipanaukan gobyerno mantang nag-abot man sa 6.6 bilyon pesos ang danyo sa agrikultura asin man infrastruktura. Nasa 89 lugar na ang pigdeklara sa lindungkan state of calamity. Kabali digdi ang Dagupan City, Santa Barbara, Mangaldan, Bungalon, asin man mga lugar sa Pampanga, Cavite, Masinloc, Zambales, Nasugbu, Batangas, asin man sa Rizal. Sa barata pa sa lado lokal, lalaki na nanaga sa sarong pulis duman sa San Jose Partido, formal nang kinasuan na kanda sudma. Formal nang kinasuan ka sudma nga aldaw nin Domingo, Agosto 23, ang lalaking nanaga sa sarong police officer kana San Jose Municipal Police Station sa barangay kan Kalalahanda, San Jose Camarines Sur. Ang suspect ang sangkot sa insidente nagresulta na grabe nga pagkakalugad ni Police Staff Sergeant Noli M. Miranya. Nagsapo nin matinding tama sa parte ken walang kamuta matapos ining maputol mantang nagrespondi sa nasambit ng armadong lalaki na may armas ni na sundang. Kasumpay kan na bagay na niya siguna sa impormasyon mantang nagapayag ninda pagbisto asin suporta ang National Police Commission o NAPOLCOM kay Police Staff Sergeant Miranya. Ninuli man kan ipinagpailing kaning isug asin dedikasyon sa sayang trabaho. Siniguro kan NAPOLCOM na makakaresibi ang pulis kan sa iyang asinan sa iyang pamilya kan mga benepisyo asin tabang na basado sa ley. Sigun pa man kay San Jose
LGU dahil dapat na halatuna na may makulugan o magadan antes sa magkaigwa ka na epektibong intervensyon na para man sa mga taong nakakamati kan pinagapod na mental health crisis. Ipinagapayag kan LGU na kinakaipuan magkaigwanin malinaw makatao asin na dapat na lay na mekanismo para man sa emergency intervention, psychiatric evaluation asin iyan base naman sa pagpapabulong mantang pinagtatawanin proteksyon ang publiko asin mga respondyente. Tinawan doon kan LGU na mental illness anda bakong krimen alagad may pananagutan anda gobyerno na protektaran ang komunidad kapag may malinaw asin tulos na banta sa kaligtasan kan sarong tao o iba pang mga individual. Padagos ang investigasyon kan mga miyembros kan pulis sa nasambit ng insidente mantang na atubang na ni magkakanigong kaso ang nasambit ng suspetsado sa kasong serious physical injuries. Mientras tanto sa iba pang mga bareta pig-angat ni Manila 6th District Representative Benvenido Abante ang mga senator judges na sundan ng ebidensya asin bakuan koneksyon sa politika o personal na pagkaaramiguhan sa pagdesisyon sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Si Abante kabali ini sa mga nag-endorso kana ikapat na impeachment complaint kontra kay Vice Presidente Sara. Subuot nabasa asin pig-review niya ang mga aligasyon na sinahiling niya na may gabat ang mga akusasyon. Partikular na pigsabi kan kongresista ang Article 4 dapit man sa subot assassination threat ni Duterte kontra kay Presidente Marcos asin man First Lady Lisa Araneta Marcos asin dating Speaker Martin Romualdez. Sinabi niya na dipisil ng paimutikan kan depensa ang testimonya ni dating Special Disbursing Officer kan Office of the Vice President na si Gina Acosta asin direktang nagkukonektar kay Vice Presidente Sara sa pagbalyo kana sa 125 milyon pesos na confidential fund. Ang sinabit ng pundo pwede da sa kabilugan na 500 million pesos na confidential fund kana sinabit ng opisina na pinaluwas pon Desyembre 2022 asa sa primerong tulong quarter kan 2023. Tuluman na ka sa advance na tig 125 million pesos pa ang pig-withdraw ni Acosta kan taon 2023 na nag-abot sa 375 million pesos. Kay bahan man ang 112.5 million pesos na confidential funds kan Department of Education nag-abot sa 612.5 million pesos ang kabilugan na pundong sakop kan inot na impeachment article kontra kay Duterte. Sigon kay Abante, pig-aprobaran kan testimonya ni Acosta ang pagtubod niyang bastante na ang ebidensyang ipig-atubang kan House Prosecutor tangarig daang mahatulan si Duterte. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, initiation rights kanda sarunggang sa laog kan siyudad Kinaga, ginigibo sa sarong sementeryo. Boyet Paderes sa detalye. Pig-kumpirmar kan barangay council kan Concepcion Pequeña na sa sementeryong sakop ninda ginibuan pag-welcome sa bagong recruit kan sarunggang. Sa viral video na iling ang pirang hobilis na pigkakadugan sarong naka-blindfold na lalaki asin saro pang nakatalikod sa poste. Sigun sa mga taga-barangay, ipinapod na ang mga magurang kan mga ini para sa intervention kan barangay. Mentras tanto dinara naman sa WCPD nagaan kaso laban sa 21 anyos na subuot. Founder kangang alagad na isubuot ini makasuhan huli sa mayong formal na reklamo na isinaangat ang mga magurang kan mga embwelto. Kaya ibinasura kan WCPD ang sinambit ng kaso. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, basta bareta, sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, 600 na mga housing backlog sa laog kan siyudad Kinaga saro sa dakulang hamon. Sigun kay Mayor Lene Robredo, aminado ngunyan si Alkalde Lene Robredo na saro sa pinakadakulang angat sa sayang kinakatubang sa pagtukaw sa pwesto bilang alkalde kan siyudad Kinaga ang dakulang bilang kan mga tao o pamilyang nagalata sa housing program sa laog kan siyudad Kinaga taon na 2022 kanda punanda
kana lokal na gobyerno kan syudad Canaga ang pagresibi asin pagproseso sa mga aplikante matapos na magluwas na igwa ni na 6,000 ang housing backlog sa laog kan na syudad. Sigun sa nasambit ng alkalde, ang nagkapera sa mga aplikante ang nagkaperang dekada na nagahalata kan sa indang harung mantang an ibaman ang nagpunaman na magalata puon paman kan panahon kan sa iyang nagadan na agum na si dating Mayor Jesse Robredo. Ninuli kani padagos ang girgibong lakdang ngunyan kan LGU tangani man na matawanin na atensyon solusyon ang nasambit ng problema kabali man sa pakikipag-ulay sa manlain-lain ng mga ahensya kan gobyerno asin maging sa mga pribadong kumpanya tangani man na makahanap ni kadagdagan na solusyon sa dakulang housing backlog sa laog kan syudad ni Naga. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, anda mi punaga siniguro anda ligtas ang karne kan orega sa public market sa tao man kan ASF. Siniguro ni Market Enterprise and Promotion Office mi po head Mr. Monda Florendo na mayong dapat na ikatakot ang mga tagadigdi sa syudad Canaga sa mga karning orega na pinagbabakal sa pampublikong saud sa laog kan na syudad. Nagkaperang simana na ada pig susulong ada partibismo kan mga programa asin bada ang preparasyon para man sa papabuto na piyesta kung sa ina kinakaipuan asin pinaglalauman dakul ang mabakal ni na paghanda kabali na ang mga karning mga orig tinawan doon na padagos ang pagkuriyat ka na African Swine Fever ASF may peligro ang nagkaperang mga parabakal sa kaligtasan kan sindang babakalo na karning orig sa laog mismo kan merkado o saud. Sigun paman kay Florendo, mahigpit ang sindang monitoring sa mga karni na inilalaog sa mga pampublikong saudan kaya daiman subuot makakalusot ang karning urig na apektado ka na ASF. Sa tao kani sinabi ni Florendo na nagdadanay na bastante ngunyan ang supply kan karne kan urig sa merkado publiko o dyan sa public market kan na syudad Canaga asin nakakasiguro da asinda na di kalidad ang nasambit na mga karning urig na pinagbuno sa partibismo kan abatwa sa Barangay del Rosario, Naga City. Sa iba pang barata sa lado nasyonal, pwedeng ikonsiderar na prinsipal sa pag-ibon ng krimen sa lindong kan conspiracy theory ang sarong public official na nag-iinkaminar sa ibang tao na mag-ibon ng perjury asin magsairarom sa perpetual absolute disqualification sa pagpugol ininin anuman na posisyon sa gobyerno. Sigon kay Senator Panfilo Lacson, nakapalaman sa Article 8 kan Revised Penal Code na igwanin conspiracy kun duwa o sobra pang tao ang nagkauyo nagmagibunin felony asin nagdesisyon na gibuhon ini. Nakapalaman sa Article 8 kan conspiracy as in proposal to commit a felony mantang sa Article 17 kabali man sa mga prinsipal ang direkta daang nag-e-induce sa iba pang tao na magkomiter ka ini. Sa Article 183 nagapako nin padusa sa perjury na inidaa anom hasta 8 taon na pig-aminaran kan Republic Act 11594. Mientras tanto sa Article 25 piglaladawan ang perpetual o temporary absolute disqualification bilang effective penalty na ipapataw sa mga prinsipal. Kan Sabado sinabi ni Lacson na pwedeng maatubang sa reklamo para sa subordination of perjury ang mga nakakulong na sina Senator Rodante Marcoleta asin dating Representative Michael Defensor, katakod ini kan coach as na testimonya ni dating Marine Orly Guteza na nabitan ni Lacson sa mga record kan Blue Ribbon Committee na nagapahiling kon papaano dapig panginutan ni Marcoleta si Guteza sa affidavit kaini na pagdangog kan September 2025. Binawi ni Guteza ang sa iyang enot na pahayag asin pigsabi na pig-inkaminar siya ni Marcoleta asin defensor na magtistigos karibay kan kwarta asin man scholarship para sa iyang mga kaakian.
Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, duwa ang arestado sa magkasuway na operasyon kontra droga sa Camarines Sur. Saro sa mga suspect wanted pa sa ibang kaso. Duwang lalaki arestado kan mga autoridad sa magkasuway na operasyon kontra sa illegal na droga sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur sa Naga City. Nasabata kan mga miyembros kan Philippine National Police ang sarong high value individual sa pagtulak kan droga na igwanin sang gatos sa gramos ni Shabu na nagkakantidad 680,000 pesos. Sa backtracking kan pulisya, nadiskubre may pending warrant of arrest ang nasambit ng suspect na mga kasong pagbalga kan Republic Act No. 9262 ang pinagapod na Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Physical injury as in mind na may pagkaaram sa illegal na droga. Arestado man ang sarong baguan subuot na pagtulak ng droga duman sa Banuan kan Sipukot, Camarines Sur na kumpiskar sa suspek ang naabuton sa 2,000 pesos na kantidad kan Cebu. Pariyong nakakulong ng unyana sa pulisya ang mga suspek na atubang ning pagbalga sa Republic na Act number 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, and partidaryos kan biktima o kapamilya kan biktima kan krimen duman sa parte mismo kan Goa Camarines Sur nangangapudan ngunyan nin hustisya, nangangapudan ngunyan sa publiko and mga kapamilya ni Robin Nagrampa Porteria ang 18 anyos na daragita na nako ang gadan sa barangay kan Matakla duman sa Banuan kan Goa Camarines Sur. Inahagad kan na pamilya ang tabang kan si Saimanda may impormasyon na mapadapita sa pagkagadan ni Roby tangani manda na maaraman na ang mga responsable asin matawan ni hustisya ang biktima. Pwede man na mag-aapod daa sa parte mismo kan opisina kan Banuan kan Goa Camarines Sur an may pagkasabot sa krimen. Sigun sa pamilya, importante ang anuman na impormasyon na makakatabang sa investigasyon asin paghanap nin katotohanan sa sa pagkagadaan kan nasambit ng biktima nga si Roby. Mga bareta na kitangunyan mga tugang sa luwas kan nasyon. Asin bareta sa kinabanda nin karawat pati naman bareta sa kamugtakan kan panahon. Balita sa luwas kan Pilipinas, day mababa sa 37 katawo. Analugadan matapos magtama ang magnitude 5.9 na linog sa Eastern Japan kan suudma sa makusog mananamatean ini duman sa Tokyo. Sigon sa Japan Meteorological Agency, nasa 70 kilometros ang rarom kan linog asin ang epicenter kaini nasa Southern Ibaraki Prefecture. Kadaklan sa mga nalugadan, nahulog o tuminama sa mga kasangkapan asin pintuan matapos na magimata nin biglaan asin mataranta nin huliman sa pagyugo-yugo. Sa kabilugan na numero 15 nalugadan sa Tokyo, 9 sa Saitama, 8 sa Kanagawa asin 4 duman sa Shiba asin ang ibaman duman sa Ibaraki. Sarong babae na nasa edad 80 anyos ang nagsapo man nilabilabing danyo sa iyang habayan matapos mahulog gikan sa iyang pigtuturugan duman sa Yokohama. Mientras tanto, barata kitang unyan sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Piglalauman na malaog na sa Philippine Area of Responsibility ngunya na Lunes na hapon, Agosto 24, ang bagyong si Saudel. Sigon sa ahensya, hasta kan Domingong aga, mantinido sa luwas kan Pilipinas si Saudel, mantang nagbabaybay sa direksyon kan sulnupan, norting sulnupan sa Philippine Sea, sirangan kan extreme northern Luzon. Base sa advisory kan Pag-asa, ang sentro kan Saudel na monitor na may 2,000 o 2,800 o 85 kilometros sa sirangan kan extreme northern Luzon ini may maximum sustained winds na nasa 165 kilometros kada oras, may pagbugso man in 205 kilometros kada oras. Ang bagyo naghihiro sa sulnupan pa norting sulnupan sa rikas na 25 kilometros kada oras. Kung maglaog na ini sa Philippine Area of Responsibility, tatawan ini nin lokal na pangaran na Obet o kaya Pilandok
depende da akong arin sa duwang weather system an piga sigunman sa pag-asa. Mga tugang unyan barata kita sa Kinabanin, Karawat. Coach ni Alex Elan ay hiling na kadakol pang pwedeng i-improve sa kawat ang Pinay tennis star. Sa tao kan marikas na pagangat ni Alex Ela sa World Tennis, nagtutubo daan sa iyang coach na si Juan Bots na dakol pa siyang pwedeng pakarayon sa iyang kawat sa sarong payag tinawan doon kan Spanish coach na haros gabus na mga aspeto kan kawat ni ila pwede pang ma-develop kabali na ada mga serve, return, forehand, backhand, volley, footwork, endurance asin man speed. Sigun kibots, importante ang proseso kan padagos na pagkakanood asin na pag-asenso kan Pilipina Tennis Star Sensation na subuot marhay matibay na ipinapailing sa kawat na tennis ni ila. Tinawan doon kaniya na marikasa na nai-a-apply kan Pilipina Tennis Star ang bagong mga nanonodan kani sa training asin malinaw man ana sa iyang obhato para mada sa development kaini. Katakod kayan tinawan doon ni Bots ana importansya kan tiwala asin na pag-ultanan ninda ila bilang coach asin mada player. Manta nga nakatalaan na magbalik si ila sa US Open kung saan mapapasabak siya sa women's single asin mixed double kay banan si Felix Hauger Aliassime. Kabali naman siya sa Star of the Open Exhibition event. Mga tugang yanan kat tiripunan kan mga barata nakaibanan niya to sa pagbabarata Buyit Paderes. Ako man si Daryl Banyas. Tugang antabay po sa partibismo kan iba pang mga impormasyones tigdi po sa laog kan BBS FM. BBS, basta bareta, sigurado.